Iba talaga ang galaw nitong si Ombudsman pero dating sekretary ng Department of Justice. Alam niyo kung bakit? Bago siya umalis sa Department of Justice, si Boying Remulla, kanya munang inilagay sa lookout bulletin, sa immigration lookout bulletin na ang lahat ng politiko na nabanggit na di umano'y may kinalaman sa graft and corruption, especially sa flood control scam. Alam nyo ang nakalagay doon? Dating Senate President Chis Escudero, dating House Speaker Martin Romualdez. Kita nyo? Yung number 3 at number 4 na dating matataas na opisyal ang nangunguna dito sa ILO. Matindi. Immigration Lookout Bulletin. Order po yan. Immigration Lookout Order Bulletin ng Justice Department na siyang may control dyan sa immigration o under niya ang immigration. Maliban kay Escudero at Romualdez, kasama si Jinggoy Estrada at si Joel Villanueva at dating Senador Bong Revilla Bautista. Ayan. Ang tunay na apelyido yung Bautista. Yung Revilla sa pelikula lang yun. Yun. At yun pong mga congressman na nabanggit. Kasama na yung mga kontraktor at mga district engineer. Lahat na po. Ibig sabihin, naka-alerto na sa lahat ng airport. Hindi man sila pagbabawalan na umalis dahil wala pang hold departure order. Magkaiba po yung hold departure order kaysa sa immigration lookout order o bulletin, lookout bulletin. Magkaiba yun. Ang purpose ng immigration o ng lookout bulletin, imo-monitor ka. Sa oras na nagtangka kang lumabas, dapat i-justify mo saan ka pupunta na bansa, ilang araw ka ron, anong gagawin mo at kailan ka babalik. Ganun po. Hindi maituturing na VIP treatment itong mga ito. Subukan nyo lumabas. Iyan ang gagawin sa inyo ng immigration. Kukunin ang lahat ng detalye. Pag hindi nyo naibigay ang lahat ng detalye, kailan kayo babalik at anong lakad nyo sa abroad, pwede kayong i-hold ng immigration. Subject for approval yan ng Immigration Commissioner at ng DOJ. Yan po ang purpose ng lookout bulletin na inilalabas. So hindi po yan harassment. Yan po ay parte ng proseso. Pero sa totoo lang, dapat huwag silang lumabas. Ano bang mukhang ihaharap nyo sa abroad? Eh kitang-kita naman ho, dinig na dinig sa buong mundo ang kaganapan dito sa ating basang nakakahiya, kahiyahiya ang nangyayari. Diba? So, ayan po ang iniwan ni Secretary Boying Remulla bago siya mag-resume bilang ombudsman ngayon pong araw na ito. Diba? Yan ang matapang, hindi biro. Katapangan ng desisyon yan. Kasi ganun pong katindi yan eh. Matapang na desisyon. Isipin mo, dating speaker, dating Senate President, yan ho yung pagpapatunay sa order ni Pangulong Marcos Jr. Walang kaibigan, walang kamag-anak, walang kapartido. Sorry, pagka sumabit kayo, mananagot kayo. Iyon, okay? So ano po yung masasabi dyan sa mga galaw ng gobyerno? Office of the President po yan. At ngayon nga po nasa ombudsman na si Boying Remulla, Attorney Remulla, mas matindi po ang kanyang authority, kapangyarihang ipinagkaloob sa ilalim ng saligang batas kasi independent. 7 taon ang kanyang term na yan. Malupit. Okay? Sige. Samantala sa iba nating mga balita, ang ating mga kababayan ay nag-aabang. Pero isa ko sa gusto kong talakayin at iparating sa inyo, akin naman yung personal itong pananaw, observation, analysis at opinion na rin po. Dapat talaga ho kasing ilabas ng ICI, Independent Commission for Infrastructure po ang kanilang ginagawang investigasyon. Kasi alam po ninyo,
taong bayan bitin na sa kaalaman sa kasalukuyan eh. Dahil hindi po lahat ng sinasabi ng mga inimbestigahan at pinatawag na politiko, kontraktor at taga-DPWH, hindi natin alam kung sino-sino ang binanggit. Kasi po, ito na yung bago. Si Engineer Hernandez may bagong sinabi. Supplemental statement po ang nilabas. May tinukoy siyang mga pangalan uli ng politiko. Si Diskaya, meron din binanggit na mga bagong pangalan na politiko. Eh hindi natin alam ngayon. Ang nakakaalam lang ay ICI. Hindi katulad doon sa Blue Ribbon Committee, sa oras na sila magsalita doon, dahil live yan, namumonitor ang taong bayan kung sino-sino ang mga nababanggit na posibleng may kinalaman. Ay lahat po ng mga nagtestigo sa Blue Ribbon Committee, kung hindi man lahat, karamihan sa kanila, merong supplemental statement or apit-apit na sinumpa ang salaysay. Katulad ni Yosek Bernardo, meron ding supplemental. May dinagdag. Diskaya, meron ding dinagdag ng mga pangalan. Ito nga si Hernandez at iba pa. Eh hindi na natin alam ngayon yan. Eh yan sabi po nung spokesman at abogado ni Diskaya, merong mas malaking tao na binanggit sa supplemental na statement ang kanyang kliyente na Diskaya. Mas malaki. Eh sino ngayon yan? O di lahat tayo nanguhula. Yan ho ang masamang epekto ng hindi live at hindi nakikita at namomonitor ng taong bayan dito at sa buong mundo ng mga Pilipino yung ginagawa ng ICI under Justice Andy Reyes Jr., Rosana Pajardo at former Secretary Singson. Sana po baguhin nyo. Alam nyo dito sa kampanyang ito, nagsimula ang Pangulong Marcos. Siya nag-expose nito at siya yung nanawagan na isumbong sa Pangulo. Nagsumbong sa Pangulo ang napakaraming Pilipino tungkol sa mga flood control at iba pang project sa buong Pilipinas. Hindi lang sa Bulacan at Mindoro at Pampanga. Buong Pilipinas. Libo-libo na nga po yung reklamo eh. Hindi nga natin namomonitor lahat yan, although nasa social media malalaman natin. Pero yung investigasyong napakahalaga, dapat yan transparent, dapat publiko. So pakinalang sa Office of the President, walang personalan, issue lang po ito. Ipakita po ninyo ng live. Total, fact-finding lang naman ito, hindi naman kayo korte. Hindi naman kayo magdidesisyon na parang hukom, hindi. Fact-finding lang ito. So dapat naming madinig at makita kung paano nyo tinatanong at paano nyo sinasagot. At paano sumasagot ang inyong iniimbitahan, ang iniimbestigahan, at kung sino-sino mga pangalan ng kanilang sinabi na posibleng may kinalaman. Yun po eh. Yung pong transparent o pag-open sa publiko ay nakakapagbigay ng tiwala at suporta. Tandaan nyo na nasa gobyerno, pag nawala ang tiwala ng taong bayan, delikado kayo. Pag nawala ng tiwala ang taong bayan, mahirap yan. Kaya ito na lang po yung tanging pagkakataon na magtiwala ng tuluyan o huwag tuluyang mawala ang tiwala at may balik na handaan ng tiwala. Ipakita nyo ang inyong ginagawa. Huwag nyong itago sa kung anong dahilan. Pag nagduda kami at nagduda ang taong bayan, sigurado sakripisyo na naman ang katarungan.